Ang Kristiyano na po, yung liwanag na nagmula sa ating Panginoon Kristo. Diba? Okay? Ang ating topic po, ang liwanag at ang kadiliman. Ano po tayo? Pahinga po tayo ngayon sa bahagi ng doktrina. Ano? Doktrina. Ilang linggo po tayong nagdodoktrina. Ngayon, balik tayo sa pangkaraniwang pong mensahe. Diba? Yung ating teksto, Efeso 5, 7 hanggang 11. Andyan po yan. Sabi po riyan, sa talatang 7, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan. Kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Verse 10, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay bunyag ninyo ang mga iyon. Okay, po rin po pagbabasa ng kanyang salita. Na po? Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po muli sa katotohanan ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, pangunguna mo po, Ama, sa bahagi ng aming mga gawain. Bless mo po ang iyong mga katotohanan na pagalawin, Panginoon, sa aming mga pangunawa, sa aming mga puso. Gayun din, Panginoon, patuloy, Diyos, na madama namin ang sustansya po nito sa aming spiritual na buhay. Bless mo po ano mga bagay na amin pong pagsalu-saluhan, gamitin ito, Panginoon, sa katutuwid, ikalalago ng aming buhay spiritual. Tinataas po namin lahat sa pangalan na aming Panginoon Kristo. Amen. Naalala ko minsan, laki po ako, ibig sabihin, dito ako pinanganak sa Coron. Ano po? Ibig sabihin, ang kabuhayan natin nung araw, puro dagat. Diyan ang bumula. Kaya marami pong mga galing sa iba-ibang mga probensya na dito na po tumira sa atin na mga naging malalaking tao. Yan sila Buholano, Gaputan, Beguia, Enriquez, mga hindi po taga rito po yan. Na po? Mula po yan sa ibang lugar. Dahilan lang sa bahagi na mayaman tayo, sa bahagi ng ating laman dagat. Na po? First time na nung bumalik kami galing Maynila, na po, 21 years? 31 years na andun po ako. Sa polong umalis, tapos 31 years bago nakabalik. So, hindi ko po alam kung paano yung manghuli ng isda, lalo na yung sa lambat, yung tinatawag ng mga basneg. Hindi ko po alam yon. At minsan, sumama ako kay kapatid na Ilyas Tianga. Banding lang namin yun. Wala kaming tulugan. Andun ako sa kanila, isang gabi, nantay lang namin, sharing kami. Tapos, pagkatapos niyan, pagdating na sabi niya, Pastor, 2:00 na. Sabi niya ganyan, magkape tayo, pagkatapos alis na tayo. Sa dagat ang punta namin. Gusto ko makita yung sistema ng panghuli niya ng ano. Now, pagdating namin sa laot, ganun pala yun. Pray muna kami, ganyan, pagkalooban ng biyaya, tapos sabay hulog ng kanyang lambat. No? Yun pala, ganun ang sistema. Ihulog yung lambat, parang bakod. Parang bakod sa ang tawag doon, pamamante, no? Bakod na sa ibaba, pero may mga pirasong palutang sa dagat
Nandun yun. Ito, nakaganyan yan, yung lambat sa ilalim. Na po? Pagkatapos kami, paganyan-ganyan lang na may ilaw. Yan sa ibabaw. Para ang isda nga naman, pupunta doon. Pagka may ilaw, lumiliwanag, pumupunta ron. Ganyan. Sabi niya, pagdating ng mga alas 5 pasado, batak na tayo, pastor. Sabi niya ganyan. Ayun. Ganun ang sistema. Pagbatak ng lambat, ayun pala, yung mga napapasok doon sa lambat na hindi na makaalis. Yung mga isda. Yun. Tuwang-tuwa ako. Yung bahagi ng sistema ng ano ron. At minsan, pinagbigyan lang niya ako. Pinagbigyan lang ako. Minsan, sabi ko nga, naglaot yung kanyang, yung talagang tagalaot, yung kanilang pamangkin ni Sister Bat. Na po? Paglaot nito, siguro gabi-gabi, ganyan din talagang trabaho ng tao, laging puyat, nakatulog. Na po? Hindi niya namalayan sa kanyang pagkakatulog, na po, sobrang himbing, kanyang tulog, hindi niya namalayan, namatay yung kanyang ilaw. See? Nawala yung ilaw. So, madilim. Lahat madilim. Timing, ng sarap ng tulog niya, dumadaan naman yung malaking sasakyan nung yumaong Mayor Enriquez. Yung malalaking sasakyan yan. No? Tama-tama pagdaan na ganyan, no, nandun yung ano niya, sasakyan na nakabalagbag, sinuyod. Na po, pumasok yung cutting, doon mismo sa sentro ng bangka. Ay siya nandun, tumagos yung ano dito sa kanyang katawan, yung bahagi ng ano ng cutting, tapos tangay-tangay siya. Na po, so makita natin na kapag walang liwanag, walang ilaw, paralisado ang maraming bagay. Di ba? Dito lang sa atin, pagkapanay-panay ang brownout ng bisil ko. No, katakot-takot na yung mga message natin. Ano ba yan? Bisil ko. Ang aga ng Christmas. Ang aga, di ba? Ganyan ang ano natin. Kasi perwisyo. Okay lang yan sa mga liblib na lugar. Di ba? Doon sa mga liblib na lugar, abay, mass production sila. Pag dumalaw ka ron, sunod-sunod yung mga anak, hindi mo malaman kung sino ang panganay, no? Kung sino yung bunso. No? Pari-pariyo na lang yung taas nila. No po? Now, ito po. Kaya makikita po ninyo, gaano kahalaga ang mensahe ng alitap-tap. Firefly. Di ba? Yung firefly. Gangga buti lang ng bigas, yung kanyang laki. Pero pagkabitiwan mo yan, sa gitna ng dilim, na po, kitang-kita yung kanyang liwanag. Kung saan yung pinakamadilim na bahagi, mas lalo siyang lumiliwanag. Na po, ganyan po yan. Na po. So, isa po sa unang pinakamahalagang ginawa ng Diyos sa kanyang paglikha ay ang liwanag at ang kadiliman. Na po. Pagkatapos ay yung paghihiwalay ng liwanag sa kadiliman. Na po, ay isang mahalagang tema sa banal na kasulatan, sa Biblia. Yan. Tumatalakay sa bahagi ng ating spiritual na buhay. Na po, ang liwanag nagre-represent sa Diyos at ang kadiliman nagre-represent sa Diablo. Yan ang maliwanag na ano po dyan. Sa Ebanghelyo po ni Apostol Juan, patungkol sa ating Panginoon Kristo, makikita po natin dyan sa John chapter 1, verse 4 to 5. Ang sabi dyan, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Nasa Panginoon Kristo ang buhay. Ito yung sinasabing ang salita ay sumasa Diyos, ang salita ay Diyos, nang pasimula ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. No? Pagkatapos nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya, no? At walang nalikha na kung wala siya. Then, pagkatapos, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang lumiliwanag sa kadiliman. See? Kaya makikita mo, sa mundo natin ngayon, grabe kaguluhan, grabing nagaganap sa Senado natin, sa Kongreso natin, talamak na yung
puro investigasyon sa drugs, investigasyon sa EJK, yung extrajudicial killing, lahat-lahat kung ano-ano, lahat ng yan. Na po, gawa ng kadiliman, gawa ng mga taong walang kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. See? Walang takot. Kasi pag wala kang kaugnayan sa Panginoon Kristo, enjoy ka sa bahagi ng paggawa upang mumuhay sa kasalanan. Yan. Kaya dyan, sabi riyan. Okay? Nang magkaroon po tayo ng kaugnayan sa Panginoong Kristo, yung buhay na mula sa Panginoon, napasa iyo. Yan. Taglay po natin yan. Na magkaroon ka ng kaugnayan, relasyon sa Panginoon. Taglay na po natin yung buhay na yan. Na po? Hindi man po tayo tuwirang magsalita ng katotohanan. Ha? Pero alam ng tao kung ano ka. Di ba? Kung nasa iyo ang Panginoon. Kasi ito ang lilitaw, buhay na testimonyo na lalabas sa iyong pananalita, sa lahat, sa iyong kilos. No? Kaya kung minsan baka makikita nyo, magtatanong na ganyan. Baka may kilala kayo dyan, ang pangalan ay Samuel Vergara. Kung saan po ba na ang bahay dito, saan nakatira. See? Ganyan lang po yun. Si Tata Samuel na born again, andyan, pangatlong bahay. See? Ibig sabihin, hindi ka kilala, pero kilala ka ng mga katabi mo, mga katapat mo, dahil sa bahagi ng testimonyo mo sa sarili mo. Lumiliwanag ang buhay na kay Kristo. Pag-apply ka ng trabaho, pagkatapos lalagay mo ron, ano ka pala? Family mo pala, pakuldas? Oh. Pagka binanggit na ganyan, yan, ano mo si tatay mo? Si tatay mo ganito. Ano mo ito? Ano mo itong ganito? Sa tatay ko. Yo? Pagka ganon, ibig sabihin, may tiwala sa pagtatanong, tatay ko po. Kailan mo gusto magsimula? See? Kasi kilala ka. Kilala kung sino yung pinagmulan mo. Mahalaga po ito, yung liwanag na nasa atin na mula sa Diyos. Ito po. Alam po nyo, naalala ko minsan, may dumating sa aking imbitasyon. Na po? Pastor pa po ako dyan sa malaking church sa Central Fundamental. Na po? Now, dumating sa aking imbitasyon na darating si Congressman Dave Ponce-Dillon, si Governor JTR, no? Darating daw. Pagkatapos, may meeting kami sa church. Inuna ko yun sa Panginoon. Pagkatapos ng meeting, may kaunti pang oras na natitira, na po, sumunod ako doon sa bahagi ng lugar ng pagmamitingan dyan. Na po? Dumating ako, napakarami ng tao. Ano? Hindi na ako tumuloy doon talaga sa upuan, talagang mga na dapat upuan. Na po? Dito na ako pumisan, sumama sa mga tao, no? Sa marami. Now, pagdating ko, joke, anong tawag nito? Joke portion, no? Joking. Mga, mga patawanan nila, no? Patawanan nila. Now, ang nagsasalita, yung congressman. Pagkatapos, sabi niya, ang pinatutungkulan nila ng biro, yung mauna rin na si Judge Manalo. No? Now, ang sabi nila, patungkol sa isang babaeng pokpok. Sabi nga dyan, nagkaroon ng kaso yung babaeng pokpok, pagkatapos nung pagdating na rin sa korte, tinatanong yung pokpok. Sabi ng judge, no? Nandun sa korte, anong pangalan mo? Tapos sumagot daw yung babae, si judge naman. Magdamag tayong magkasama kagabi, walang tulugan. Tapos ngayon, tinatanong mo kung anong pangalan ko. See? Ditawanan yung mga tao. Tapos, nakita ako nung mini-mayor, nandun siya sa kalagitnaan ng dalawa
Bumulong siyang ganyan. Bumulong siyang ganon. Pagkatapos pagbulong niya, tumaas ng kamay si JTR. Sabi niya, Pastor Vic Ormido, sorry po, ano lang ito, biruan lang po namin. No? So, sa dami ng tao, ibig sabihin, no, nandun yung bahagi na naging alangan ang mga bahagi ng kanilang panalita, ng kanilang kahit na alam natin na biro, ano po, naroon ang bahagi ng pagkilala kung anong mayroon ka. Di po ba? Kaya nagsinyas na lang ako ng ganyan lang. Sabi ko, okay lang, okay lang. Sabi ko, ganyan. Ito po yung larawan po natin. Ano po? Yung bahagi na kung ano mayroon ka, narapat po itong lumiwanag sa buhay po natin. Ano po? Now, kung papansin mo, sa isip mo lang, well, hindi ako kilala ng mga hindi naman, isip mo lang yun. Isip mo lang yun. Pero hindi mo alam, mayroon palang taong nakakakilala sa iyo na anak ka ng Diyos. See? Minsan, sabi ko nga, nung maging speaker ako sa camp, hindi ko na alam kung anong taon po yun, sa Busuanga. Tapos, isa dyan, naging pastor na ngayon. Malimit pinagmamalaki niya. Sabi niya ganyan, si Pastor Vic, kung kaya ako na sa paglilingkuran ngayon, ginamit siya ng Panginoon sa buhay ko. Then ang sabi, kinukwento niya sa marami. Sabi ko, hindi ko siya maalaala eh. Kilala ko siya. Pero sinasabi ko, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya maalaala. See? Bakit? Kasi itinataas niya ako. Yun ang ano doon. Dapat ang itaas niya, yung Panginoon. Kikilala, nakuha niyo ang punto ko. Kung magkaroon man siya ng pagmamalaki, dapat yung Panginoon. Dapat niya yung pagmalaki. No? Kaya hindi pa kami nakikita nito. Yan ang pastor ko ngayon ng Busuanga. Pastor Libara. No? Sabi ko, kasi dinay ko siya, hindi ko siya kilala, sabi ko. Para maintindihan niya, Pastor, kasi akong tinataas mo. No? Dapat ang Panginoon. No po? Now, ang sabi ng John chapter 1 verse 5, nagliliwanag ang sa kadiliman ang ilaw at dito magapi ng kadiliman kailanman. Tama ba? Nasa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatawan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Na po? Totoo po yan. Sabi ko nga, kahit na maliit lang, na katiting na ilaw lang, na po, pag nilagay mo sa dilim, lilitaw at lilitaw yan. Alam po ninyo, pangkaraniwang tanawin sa atin, mga nagaganap po ito taon-taon eh. Marami pong mga Kristiyanong nawawala ang liwanag, natatakpan ang patotoo ng buhay ng kanilang kaugnayan kay Kristo, na po, kapag panahon po ng kapistahan. Hindi po ako nakapupunta dyan, hindi po ako nakakapunta kahit na minsan, na po, para makita ko yung sitwasyon, pero alam ko na maraming Kristiyano na gumagalaw sa gitna ng mga kapistahan. Na po? Kasama sa parada, kasama sa street dancing, kasama po sa mga palaro, kasama po sa mga kompetisyon. Nakalimitan ng itinataas yung kanilang sarili, yung kanilang kakayahan, yung kanilang mga kaloob. Ano po? Na naitataas. Ano po? Alam po niyo, nakakalungkot po ito. Ano po? Taon-taon yan, alam ko maraming mga Kristiyano dyan. Mayroon pa dyan na mga, tawag nito, elders ng church. Elders ng church. Na sinisikap kong, madala sa Panginoon, gamitin sa Panginoon, pero hindi. Mas kilala sila sa ganun. Na mahusay sila, ganyan. Kaya pagdating ng mga ganyan, bidang-bida sila. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Now, kaya
Pagka ganitong panahon, hanapin mo yung liwanag. Hanapin mo si Kristo. Hanapin mo yung katotohanan. Wala. Pagka nakita ka na, alam po niyo mga minamahal, nagkaroon po yung taon-taon, meron po tayong tinatawag na yearly baragatan. Di ba? Baragatan. Sa baragatan, labanan po yan ng munisipyo sa munisipyo. Bayan sa bayan. Ano? Labanan niya ng kanilang mga produkto. Labanan niya ng kanilang mga gawa na magaganda. Labanan ng kanilang booth. Labanan ng kanilang arko. Labanan ng kanilang mga magagandang dalagang tinatawag muse. Pinipresenta diyan. Lahat. Ano po? Now, labanan ng mga yung tinatawag na sayaw, yung maramihan. Ano po? Ang nakakalungkot, alam po ninyo, mayroon pong naganap dyan na nung tinawag na yung koron sa bahagi ng kanilang pagtatanghal sa malawakang plaza siguro. No? Tawag po magitna yung announcer ng koron. Sumigaw, Viva San Agustin! See? Pinagpala niya ang bayan ng Coron sa pagkakaroon ng maraming perlas. See? Asan ang Diyos? Asan si Kristo? Nang lahat ng bagay nagmula sa Kanya. Magkaroon ng lupa. Magkaroon ng dagat. See? Mula sa Diyos. Kaya sabi ko ito mga taong ito, hindi nagbabasa talaga ng Biblia, binabasa lang nila mga katisismo, mga prayer books, kaya hindi nila naiintindihan yung katotohanan. Ang naitataas, yung taong hindi, walang pangalan man lang sa Biblia. San Agustin. Kakalungkot. Ano po? Nauwi kay San Agustin ang kapangyarihan, ang karangalan, ang kalwalatian, ang kadakilaan. Ano po? Yan po. Ang sabi po ng Biblia, Genesis chapter 1, verse 9 to 10. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa at nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig na siya nang ito'y mamasdan. See? Ang Diyos. Pero nawala ang Diyos. Na po? Sa bahagi ng mga kagalakan, kasiyahan pong ito. Na po? Ang nakakalungkot, kaya makikita po natin, diyan sa lupa, diyan nagmumula lahat yung ating brilyante, diamante, ginto, metal. Kaya dito nagkaroon po tayo diyan ng kuro ng manganis. Diyan ginagawa yung ating mga itak. Diyan nagmumula. Ano po? Nagkaroon ng minahan dito nung araw. Kasama po ako diyan. 12 anyos pa lang. Sisimula na ako. Kasi nag-iipon ako pag magpapasok ako sa SAA. Akong pinakamahirap na estudyante diyan. Sa SAA. Ano po? Sabi ko nga, nagmimina ako dyan ng manganis. Naranasan ko yung hirap. Kaya lang, di ako nakapagpatuloy. Pagdating ng second year ko, hindi ko pwedeng pailalim ang pananampalataya ko dahil alam ko mali. Ang sabi ng pari dyan, Director Clemente, Espanyol, magpasakop ka. Sabi niya ganyan, kasi nag-aaral ka dito eh. Sabi niya ganyan. So kung ano yung tinuturo, huwag mong kontrahin. Lagay mo lang sa puso mo. Sabi niya ganyan. Huwag mong kontrahin. Sabi niya kasi na-disturb ang mga sabi niya ganyan. Mga estudyante lahat. Ako naman, napuno na ako, na parang sinakyan ako ng yabang. Kasi nanginginig yung kanilang Sunday school, yung kanilang nagtuturo talaga doon sa school. Walang may labas na katotohanan. Sabi ko ganyan. Kaya pati ibang section, ibang mga nandiyan na, pag oras ng religion, nandiyan sila lahat, nakaabang. Kasi wala na, na-disturb na. Halos ayaw nang magturo. Kaya, ako. Saka ko naalimpungatan.
Ito pala, walang high school dito nung araw. See? Wala palang ibang paaralan. Mayroon lang sa Aburlan, agriculture, pagkalayo-layo. Ano po? Ayun. Yan ang nangyari po sa akin. Ano po? Pero sabi kong ganyan, makita natin na mga bahagi ng katotohanan dapat po makita natin, tayuan po natin yung mga katotohanan pong ito. Ano po? Huwag nating pailalim yung ating pananampalataya doon sa mga bahagi na hindi totoo. Okay? Huwag nating ibigay yung mga bahagi ng ating testimonyo sa bahagi ng saya na dinudulot ng sanglibutan. Yan ang pinapain ng Diablo. Hindi naman magpapain niya na hindi mo magugustuhan eh. Kung anong masarap sa iyo, yun ay papain sa iyo para mahatak ka. Okay? Kakalungkot. Sabi ko, ang dami taon-taon dyan, never na sumilip ako dyan. Ayaw kong makita man lang yung figura ng katawan ko o ng mukha ko sa bagay ng mga ganyang gawain. Ano po? Pinandidirihan ko. Ano po? So, sa dagat, yan, dyan nagmumula yung perlas. Yan. Sabi niya, mahiwala yung tubig. Sa Diyos nagmula yan. Huwag mong angkinin doon sa isang taong hindi nakikilala na gagawin mong Diyos-Diyosan. Walang pangalan yan sa Biblia. Ikaw na nandyan, na Kristiyano, nakikisakop ka ngayon sa bagay, pero hindi mo alam, pinapatay mo yung liwanag at ang katotohanan na kay Kristo. Hindi po ba? Ang iba, proud pa sila. Kaya hindi nila alam, binabalandra nila ang Panginoon. See? Yan, hindi lang perlas dyan. Hindi nila alam, hindi lang perlas yan. May mga shells po tayo rito. Hindi nyo alam, mga taga-dagat, yung kapatid na Siro, hindi ba nyo alam na may mga libro ng shells, yung mga Muslim? Na yung mga shells na yan, hindi katulad ng shells na pag ginasgas mo yan sa mulyon, no? Lalabas dyan yung mga shells, puti, kahit anong klase ng design sa labas. Puti ang lalabas dyan, apo. Yan. Pero may mga shells na katulad ng ginto, no? Pag ginasgas mo yan, sa loob, ginto pa rin ang lumalabas. Mahal yung mga ganon. See? Libo-libo ang halaga niyan, 100,000. Hindi lang alam ng mga magdaragat. May mga yumaman dito nung araw. No? Now, yan ang nakakalungkot eh. Diba? Pagdating ng araw ng linggo sa pananambahan, doon ka, nakaganyan ka. See? Lahat. Pupuri. Uso ngayon, yung ganyan eh. Mga pagpupuri na tinatawag na entertainment, worship. Na yung sa mga, lahat, pati yung sa baba, lahat, entertainment worship yan. Tawag yan. Pagkatapos yan, mayroon na, doon na. Sisimula ng iba, talon na ng talon. Makikita nyo sa Facebook. Yung mga paana talagang ganyan. Worship sa kanila yon. Entertainment, walang kabanalan. Okay? Talon ng talon. Simula sa entablado hanggang doon sa sanctuaryo, hanggang doon sa baba. Pagkatapos niyan, mayroon ng mga may lumulokso, may sumisigaw. Pagkatapos mayroon ng nagtutumbahan na, may nangingisay, no? Lahat-lahat yan. May nagdadada na kung ano-ano. Ano po? Hindi ko alam kung anong espiritu ang pumapasok sa mga ito. No? Pero pagkatapos niya, makikita mo nandun pa rin sa sanglibutan. Balik sa sanglibutan. Sa mga bahagi ng kasiya ng sanglibutan. Okay? Ang sabi ng Psalms 119, verse 105. Yan kasi po yung uso ngayon. Kung ano nakikita ang mga bahagi ng mga bago, akap lahat. Inaakap lahat. Kasi bago eh. Pero pag tinanong mo, pinag-aralan mo yung Biblia, sa panahon ng bagong tipan, New Testament, panahon ng ating Panginoon Kristo,
Hanapin ninyo kung mayroong itinuro ang Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad na ganito ang sistema ng pananambahan, pagpupuri sa Diyos. Sa 2 Samuel lang yon ang ganap. Aring David. Okay? Psalms 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. See? Huwag kang lalayo sa katotohanan ng Biblia. Kaya dyan tayo eh. Pag lumabas ka dyan, pues hindi na ito. Okay? Ang daming itinuturo. Marami mga ngayon, mga practices sa pananambahan. Yung tinatawag ng mga speaking in tongues. Nangyari yan talaga sa banal na kasulatan. Sa Acts chapter 2. Pero kung babasahin nyo dyan, lingwahe, naintindihan ng 16 countries na nandoon. Mga lingwahe. Kaya nga nagtaka sila, sabi nila, hindi ba Galileo itong lahat ng ito? Eh bakit yung mga sariling katutubong wika natin, ang kanilang sinasabi? Ngayon iba na eh. Iba na mga ngayon. Hindi nila naintindihan. Walang nagpapaliwanag. Anong klase yan? Anong pagpapala nakikita po natin? Kaya pag nakita po natin dyan, pag himulay sa Biblia, pues, dito. Kaya nagdodoktrina po tayo. Para malaman po natin kung ano ang totoo, kung naipapamuhay natin yung katotohanan na nais ng Biblia, na hindi tayo lumalabas doon. Okay? Ang salita ng Diyos, ang tanglaw mo sa landas ng iyong daraanan. Okay? Hindi yung kung anong mga nauso sa pagpapaligiran. Makita mo lang, nauso doon sa kabila, ang ganda. Emosyon, iyak sila lahat. Kasi nakadipa ka dyan, may pako ka sa. May pako ka doon sa kamay mo. Ang lakas, may taas. Ang bahagi ng tinatawag na emosyon. See? Ba't hindi mo na kinakailangan magdipa? Ginawa na yan, it is finished. Tapos na. Para ano ka pa dyan? Confess. Sabi ng Biblia. Confess mo sa Diyos. Tapat siya at banal, may kay patatawarin. See? Para ano? Paiyakin kita, palabasin yung uhog. Para lang maranasan mo, may taas mo ang iyong emosyon. Hindi ito. Kasi ang isang Kristiyano, ang naghahari, ang Espiritu Santo, never ang iyong emosyon, kundi yung conviction na nagmumula sa Diyos. Magkaiba yung conviction, magkaiba yung emosyon. Yan, uso po yan ngayon. Lahat-lahat. Kaya kung anong uso sa mga Pentecostal, pero ayaw nilang tawagin, yung ibang ayaw nilang tawagin Pentecostal, pero yung ginagawa ng Pentecostal, yun din ang ginagawa nila. Kasi malakas maka-attract, malakas makakuha ng atensyon. Now, ano po yung bahagi ng tinatawag na naroon pang bahagi ng pagsamba na totoo? Ito po, Acts chapter 2, verse 46 to 47. Yan po yung mga unang Kristiyano. Ano po? Araw-araw, sila ay nagkakatipon sa templo. Hindi natin kaya yan. Tayo, linggo lang eh. See? Kahit sabihin natin, ang start natin, 8 o'clock, 8:30 or 9. See? Darating tayo, 9:30. See? Hindi natin kaya yan. Ito, araw-araw sila nasa templo. Pag inuna po niyang basahin po dyan, lahat ng mga ari-arian nila, ibinibenta nila at ipanamamagi doon sa mga nangangailangang mga kapatiran. Yan po yung sistema ng mga Kristiyano nung araw. Lumiliwanag ang kanilang mga buhay.
Okay? Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. House to house. Nagkakaroon po sila ng tinatawag na bonding fellowship. Yun po yung mga unang Kristiyano. Hindi ko nakikita yun, yung mga bahagi ng kung ano-ano mga yan. Yan ang katotohanan po dyan. Intimate fellowship, intimate bonding, intimate relation sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi diyan, sila nakakatepo sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na mas masaya at may malinis na kalooban. See? Iyon po yung pinaka-the best doon. Yun ang pinaka-anong mensahe po roon. Ginagawa nila. Hindi dahil sa obligado sila. No? Hindi dahil sa utos ito ng pastor. Hindi dahil sa anuman ito. Ginagawa nila dahil ito ang bahagi ng kanilang kasiyahan, kagalakan na mayroon silang malinis na kalooban. Na po? Yan po. Kaya yun lumuliwanag. Kaya diyan sa huling talata, verse 47, sabi diyan, pumupuri sila sa Diyos. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. You see? Araw-araw, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. See? Yun po. Pero hindi po nababanggit yung mga bahagi ng mga pagpupuri po ngayon, ang mga kung ano-ano. Yung grabe. Nakikita ko dyan, yung mga pastor na kung saan-saan sa Amerika. Terrible pag nagpuri sila dyan. Nakita mo ang ano nila. Hindi na po church. Matatawag. Pero dito makita po natin yung quality po rito. Yung kanilang sama-sama na may kagalakan, yung kanilang bahagi ng bukas na kalooban, pag-ibig sa bawat isa, kagalakan sa lahat ng kanilang ginagawa. Yun po, yung mula sa Diyos. Bakit nagagawa nila lahat yun? Kasi meron Diyos na totoo na tumataan sa bawat isa sa kanila. Last verse, sabi diyan, Romans chapter 12 verse 2. No, Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. See? Yan po yung ating enjoy His grace. Yung ating mensahe sa anniversary. Enjoy His grace. Yung kaligtasan na napasayo, biyaya yan ng Diyos. Hindi mo yan gawa. Ginawa yan ng Diyos para sa'yo. Then, extend His glory. Ipalawakin mo sa buhay mo yung bahagi ng liwanag, ng katotohanan, ng ilaw, ng iyong kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Sabi diyan, gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa Kanya lahat yan. Hindi kung kaninong pangalan. Last verse. Romans chapter 12 verse 2. Ayan po.
Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Alam na ninyo kung anong takbo ng mundo po ngayon. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. See? Minsan, magtataka tayo, isipin natin, ano kaya ang kalooban ng Diyos? See? Ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Mamuhay ka sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang salita. Huwag kang lalabas dyan para makatiyak ka na yan ang nasa kalooban ng Panginoon. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanglibutan. Pag nakikita mo, takbo na ito ng sanglibutan, may walay ka na. See? Huwag kang makisama, no? Sa takbo ng sanglibutan. No po? Mahawa ka lang. Masisira ka lang. No po? Now, anong kailangan po rito? Lumiwanag po yung ating mga relasyon sa Panginoon na nakikita ng lahat. Na po? Mananampalataya man at hindi. Na po? Dapat makita ang katotohanan na nasa inyo. Na po? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, marami pong salamat muli sa isang payak na mensahe. Bagamat nagaganap, O Diyos, ng totohanan sa aming mga buhay, patawarin mo po kami na kung sa paraan, Panginoon, ang aming pamumuhay, hindi po namin maihiyag, may tayo. Ang bahagi, Panginoon, ng katotohanan na sa iyo. Tulungan mo kami na patuloy, Panginoon, palakasin ang aming pananampalataya. Na sa paraan, Panginoon, ang mga bahagi, O Diyos, ng aming kaugnayan sa iyo, lumiwanag, makita, masilayan ng lahat, Panginoon, na nakapaligid sa amin. Bless mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso. At patuloy, Panginoon, na pagpalain po ito. Gabayan mo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Na sa bagay, Panginoon, ang aming mga ginagawa, pananalita, makita ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Pagpupuri sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.